Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Muling tumindi ang desperasyon ni Gabo para sa operasyon ng kanyang ama. Sa ICU, muling inatake si Mang Rudy, kritikal ang kondisyon, at si Manang Betchay ay tuluyang bumigay sa takot, nagmakaawa kay Gabo na maghanap ng paraan upang mabayaran ang operasyon. Napagtanto ni Gabo na hindi sapat ang maliliit na trabaho at kaunting kita. Kaya't nagpaalam siya kay Betchay at sa tiyahin nito at muling lumabas upang maghanap ng paraan. Diretso siyang bumalik kay Tatang sa hideout ni Papsi. Doon, muli siyang kinutya ni Uwak at Lawin, naniniwalang nabigo siya sa unang misyon. Ngunit ipinaliwanag ni Gabo ang lahat. Nakasalalay ang buhay ng kanyang ama, kaya't kailangan niya ng bagong misyon. Matapos mag-isip, pumayag si Tatang na bigyan siya ng ikalawang misyon, bagaman mahirap, muli niyang hahabulin si Mr. Chan. Agad nagsimula si Gabo sa pagmamanman sa jewelry shop ni Mr. Chan sa Tondo. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas si Mr. Chan kasama ang maraming tauhan. Dahil sa kamakailang pag-atake ng NCIA, naging mas maingat siya. Palihim na sumunod si Gabo gamit ang motorsiklo hanggang sa Jade Imperial, ang parehong lugar kung saan nakipagtransaksyon si Mr. Chan sa mga safra. Pumasok si Gabo, naghanap sa loob. Doon, nakita niyang nakikipagkita si Mr. Chan sa mga tauhan ng safra. Pinag-uusapan nila ang gold bars. Ipinilit ni Lucas na ibalik ni Mr. Chan ang mga ito dahil bumagsak ang nakaraang kasunduan at nalugi sila. Nangako si Lucas na magbabayad kung ibabalik ang mga gold bars. Ngunit tumanggi si Mr. Chan. Lalong tumindi ang tensyon, desperado si Gabo, misyon mula kay Tatang. At pag-aaway ni Lucas at Safra ay sabay-sabay na nagbabadya ng panganib. Habang palihim na lumalapit si Gabo, nakita niyang may hinihintay si Mr. Chan. Dumating ang mga tauhan ng Safra at muling nagsimula ang negosasyon. Inulit ni Lucas ang kanyang kahilingan, ngunit tumanggi pa rin si Mr. Chan. Sa sandaling iyon, dumating si Samantha na nakadisguise. Nakipagkita siya kay Mr. Chan tungkol sa alahas. Ngunit hindi alam ni Chan na isa pala siyang NCIA agent. Biglang may ingay na gumambala. Agad na binalaan ni Samantha ang kanyang team na may kaaway. Bumagsak ang misyon at tumakas si Mr. Chan. Nahuli siya ni Lucas at pinaril, iniwang malubhang sugatan. Samantala, binaliwala ni Gabo ang lahat. Ang tanging layunin niya ay ang utos ni Tatang. Kunin ang attaché case na may gold bars. Nakuha niya ito at nagtangkang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga bouncer at gwardiya. Dito na pumihit ang kwento. Pagtakas ni Gabo, pagtraidor ni Lucas, at pagkabigo ni Samantha ay lalong nagpalala ng gulo. Alam ni Gabo na nakasalalay ang buhay ng kanyang ama sa kanyang mga kamay. Kung mabigo siya, hindi na mabubuhay si Mang Rudy, kaya't buong lakas siyang lumaban at nakatakas. Lalong gumulo ang lahat. Si Gabo ay determinado para sa ama, si Samantha ay patuloy na nabibigo sa kanyang mga misyon at si Lucas ay pumatay kay Mr. Chan para sa sariling interes. Lahat ay patungo sa mas malaking banggaan. Sa isip ni Gabo, iisa lamang ang iniikot, kung paano makakalikom ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Malinaw ang babala ng mga doktor. Anumang pagkaantala ay ikamamatay ni Rudy. Bawat hakbang ni Gabo ay nakatali sa kaligtasan ng kanyang ama. Pagkatapos tumakas mula sa Jade Imperial, hinabol siya ni Samantha, pilit na tinatanong ang kanyang pangalan. Mabilis na sinabi ni Gabo at umalis. Napatigil si Samantha, nagulat. Tinanong siya ng kanyang team kung sino ang palaging sumisira sa kanilang mga misyon, ngunit wala siyang sinabi. Palihim, nakilala niya si Gabo at nagpa siya na tuklasin
kung sino talaga siya at bakit siya nakikialam sa Safra at kay Mr. Chan. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, mas tumindi ang pag-aalala ni Ricardo para sa kaligtasan ng anak niyang si Samantha. Nanatiling nakakulong si Victor at tiyak na magpaplano si Mariano laban kay Samantha. Hindi na siya general, kaya't mas mahirap na protektahan ng anak, ngunit nangako siyang gagawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Samantala, lalong lumubha ang kondisyon ni Mang Rudy. Mariing sinabi ng mga doktor na kailangan na ang operasyon. Muling nagmamadaling lumapit si Gabo kay Tatang, nagmakaawa para sa isa pang misyon. Ipinaliwanag niyang nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, binigyan siya ni Tatang ng bagong utos, kunin ang mga gold bars mula kay Mr. Chan. Kasabay nito, naging personal na ang misyon ni Samantha. Nangako siyang mapaparusahan ang mga may sala, ngunit palihim siyang minamanmanan ni Pia, isang tiwaling pulis na determinadong sirain ang kanyang pangalan. Nagbalat kayo bilang negosyante, nilapitan ni Samantha si Mr. Chan upang bumili ng ginto. Pumayag si Chan na makipagkita, ngunit biglang dumating si Gabo, muling ginulo ang operasyon. Lalong tumindi ang banggaan, desperasyon ni Gabo, paghihiganti ni Samantha at paninira ni Pia ay sabay-sabay na nagbabadya ng kapahamakan. Sumugod si Gabo kay Mr. Chan, ngunit naunahan siya ni Lucas. Ang tunay na layunin ni Lucas ay patayin si Samantha dahil siya ang may malaking papel sa pagkakakulong ng kapatid niyang si Victor. Biglang sumiklab ang putukan sa tatlong grupo, lahat nakapalibot kay Mr. Chan. Nagulat si Samantha nang muling makita si Gabo. Naisip niya kung bakit palaging lumilitaw ang binatang ito sa kanyang mga misyon. Walang pag-aalinlangan, sinubukan ni Gabo na kunin ang gold bars ayon sa utos ni Tatang. Ngunit habang tumatakas, nakita niyang naipit si Samantha sa gitna ng putukan, halos barilin na siya ni Lucas, ngunit mabilis na sumugod si Gabo at iniligtas siya. Nagpasalamat si Samantha kay Gabo at tinanong ang kanyang pangalan. Walang pag-aatubili, sinabi niya ito, mula sa sandaling iyon, nakatatak na sa isip ni Samantha ang kanyang pangalan. Patuloy niyang iniisip kung ano ang koneksyon ni Gabo sa mga misyon, ngunit wala siyang makitang ebidensya. Malinis ang kanyang mga galaw. Sa ngayon, pinakawalan niya muna, ngunit palihim na nagpasya, natuklasin ang katotohanan sa ibang paraan. Sinabi ni Samantha na hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Sa mga susunod na misyon, tiyak na muling magtatagpo ang kanilang landas. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, naramdaman niyang may utang na loob siya kay Gabo, sapagkat iniligtas siya nito mula sa mga Safra. Ngayon, lalo pang humahantong ang kwento. Sa mas matinding banggaan, pakikipaglaban ni Gabo para sa ama, paghahanap ni Samantha sa tunay na layunin ni Gabo, at paghihiganti ni Lucas, bawat hakbang ay papalapit sa isang nakamamatay na komprontasyon. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.